Kumusta po? Ang kwentong ito ay ibinahagi sa akin ng aking katrabaho. Gusto ko lang po itong ibahagi kasi sa ngayon, ito yung kwento na talagang nakapagpa-goosebumps sa akin ng malala. Itago na lang natin siya sa pangalang Lira. Nangyari ito noong high school pa kami, hapon noon nang pauwi na siya. Nakasakay na raw siya sa tricycle at nakita niya si Mang Lando. Napakaaliwalas daw nito at nakangiti sa kanya nang magmano siya. Iniabot nito sa kanya ang isang supot ng mangga, sabay sabing, "Pasuyo naman ako nito, Lira, kay Tia Luisa mo. May dadaanan pa kasi ako eh." Si Tia Luisa ay asawa ni Mang Lando at saktong madadaanan niya ang bahay nila. Masayang tumugon naman si Lira sabay abot ng supot. Nang madaanan niya ang bahay nila Mang Lando, pinahinto niya muna ang tricycle at nagpahintay sa driver nito. Habang papalapit si Lira sa bahay nila Mang Lando, napansin niyang medyo marami ang tao. Nakita niya si Tia Luisa at napansin niyang maga ang mga mata nito. "Tia Luisa, pinasuyo po ito ni Mang Lando. May dadaanan pa daw po kasi siya," sabay abot ng supot ng mangga. Laking gulat na lamang ni Lira nang biglang humagulhol si Tia Luisa na parang nakakita ng multo. Pinagtulungan pa nga ito ng mga tao doon sa bahay nila dahil muntik na mahimatay. Nang medyo nahimasmasan si Tia Luisa, niyakap siya nito sabay sabing, "Alam mo ba na nagpaalam lang sa akin ang Mang Lando mo na bibili ng mangga? Nabalitaan na lang namin na nabundol siya sa bayan nung nakaraang araw. Lira, nakaburol si Mang Lando mo ngayon. Nandoon siya sa loob." Naiiyak pang dagdag nito. Hanggang sa huling pagkakataon, tinupad niya pa rin yung sabi niyang gagawin niya na bibilhan ako ng mangga. Natulala si Lira. Siya naman ang hindi nakagalaw sa mga nalaman. Mas lalo pa siyang naiyak nang makita nga ang nakaburol na si Mang Lando. Nakakabaliw isipin na nakasalamuhan niya ang taong sumakabilang buhay na. Nahawakan niya pa raw ito nang magmano siya. Habang pauwi si Lira ay tulala at nanginginig pa rin siya. Simula noon, lagi na siyang bumibisita kay Tia Luisa